panibagong bugso ng uson sa Bulkang Mayon kaninang umaga. Para sa update live na magbabalita mula sa Albay, Simon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Nako Cheryl, nagkasabay-sabay ang mga hamon na kinakaharap ng mga Albayanon dito nga sa probinsya dahil sa bukod sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon na kanina nga eksakto 8:39 ng umaga, nagtala na naman ng panibagong pyroclastic density current o yung tinatawag nga na uson na mabilis na pagragasa pababa ng mga pinagsama-samang abo, bato at gas mula sa bulkan. Ito ay nagdulot din ng mga ash plume pero hindi ganoong bumagsak sa kalupaan dahil sinabayan din naman ito ng buhos ng ulan. Ilang oras din talagang inulan itong malaking bahagi ng ginubatan, ng Kamalig at maging ng Legazpi City, mga lugar kung saan talagang bumagsak ang makapal na abo nitong weekend. Kaya kung mapapansin mo, tayo hindi na nakasuot ng face mask dahil halos basa pa yung mga kalsada at mga kabahayan dito sa lugar. Bagay na malaking tulong naman daw kahit papano sa mga residente para yung mga abo na nasa mga puno, nasa bubungan, maianod na or ma-wash out kahit papano dito nga sa dinaranas na ulan. Pero ang problema kapag natuyo ulit ang mga ito, yan yung putik naman nakakaharapin ng mga residente at talagang mabigat daw kapag pinapala itong mga naturang abo na magiging putik eventually. So ito yung kailangan talagang paspasan ng mga otoridad sa paglilinis. Ngayong araw kasi sinimulan na yung Food for Work program ng LGU naman ng Kamalig. Cheryl. And speaking of that, paano yung magiging sistema nito? Oo, itong Food for Work program, Cheryl, ideally dapat cash for work kasi ito pero wala pa kasing nare-release na pinaka-budget. So inuna muna yung Food for Work, kumbaga ekstrang pagkain para sa mga apektadong residente. Ang pinaka-pinaprioritize dito ay yung mga magsasaka na talagang nalugi matapos matabunan ng abo yung kanilang mga pananim na aanihin na lang sana. So dahil nga walang kita, itong munang pagkain na extra ang kanilang kinukuha muna after maglinis dito sa mga areas. So kumbaga double purpose, no? Bukod sa malilinis kahit paano yung mga lugar na talagang balot pa nga rin ng abo, mabibigyan pa ng pagkain ang mga residente. Tatagal ito ng 1 linggo pero ang pinakahinihintay kasi nila dito yung cash for work program, yung parang sa tupad, no? Ganun yung magiging sistema na kailangan nilang maglaan ng kanilang oras ng paglilinis para kapalit ng cash aid. Cheryl. But for now, sabi mo nga food for work, anong pagkain, anong additional food ang makukuha nila? At paano ba yun? Everyday na worth? Kasi di ba minimum wage ang yung cash for work program. So anong klaseng pagkain? Mga rin to, Cheryl, mga food packs din talaga siya pero mas marami-rami di hamak doon sa regular na food supplies na nare-receive din nila, mga relief packs mula naman sa DSWD. So ito yung initial pa lamang na tulong ng LGU ng Kamalig. Sila lang kasi talaga yung nagpatupad lang nito, nitong Food for Work program dahil inaasahan next week yung pamamahagi naman ng DSWD in terms of cash assistance sa mga magsasaka. Inaasahan sila makakatanggap dito ng 10,000 piso mahigit, kada isang tao, around 6,000 farmers. Yung estimate ng Department of Agriculture ng Agricultural Office ng probinsya na makakatanggap ng tulong mula sa DSWD patungkol dyan sa cash assistance na yan. So doon sa pagkain, mga normal food assistance na nakikita natin ng mga food packs, pero yun nga, mas dodoble yung matatanggap nila dahil meron din naman mga unang ibinigay na mga relief packs sa mga residenteng naapektuhan nung ashfall nung nakaraang weekend pa. Cheryl. Mon, problema pa rin ba yung mga pumupuslit dun sa danger zone? Oo, Cheryl, kahapon talagang yan yung pinuntahan natin kasama ng Daraga PNP dahil meron silang mga info or timbre na natanggap na merong mga residente pa rin na pumupuslit nga. That's the exact word kasi hindi na sila sa mismong kalsada dumaraan kundi humahanap sila ng alternative way para makapasok nga dito sa 6-kilometer permanent danger zone. Ang sinasabi kasi nila talaga, gusto nila matignan pa rin kahit paano yung kanilang mga pananim at mga alagang hayop. Ngayon kasi mahigpit na ipinagbabawal ang anumang human activity sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil nga dito sa mga banta ng uson na very dangerous
at hindi talaga matatansya ng mga residente kapag yan ay umagos ng mabilis pababa mula sa bulkan. May mga naabutan nga tayo kahapon doon sa mismong loob pa ng 6-kilometer permanent danger zone at yung mga nasa few steps away from the 6-kilometer permanent danger zone nandun pa rin nananatili kahit may banta. At andito ngayon yung mga defense or parang paliwanag nila. Sanayan lang talaga. Kailangan alam kung saan talaga manguha ng makakain. No? Talagang kailangan magsubok talaga. Bakit ka pumasok pa rin? Nito, malapit pa lang, hindi na sa malayo. Hindi ka ba natatakot sa uson? Natakot ako sa uson, kaya tinitingnan ko palagi. Pag may pumutok, bigla akong aalis. Nagpunta rin dyan yung Alagang Kapatid Foundation, di ba Mon? Sa ngayon, ano-ano pang tulong ang kailangan ng mga residente dyan? Yes, Cheryl, kagabi talagang dumating na rin ang team ng Alagang Kapatid Foundation dito nga sa lugar, no, para nga magbigay ng tulong sa mga apektadong residente, hindi lamang ng ashfall kundi ng patuloy na pag-aalboroto pa nga rin nitong Bulkang Mayon. So dala ng Alagang Kapatid Foundation bukod sa mga N95 face mask na kanilang pinamimigay sa mga residente maging sa mga motorista, meron din silang mga dala na pagkain, may mga tuwalya, may mga sheets at saka mga gatas. At ang pinaka-exciting dito yung entertainment kahit papano at maibsan yung lungkot ng mga residente na nasa mga evacuation center dahil hatid din ng Alagang Kapatid Foundation ang libreng panonood ng mga programa naman ng Kapatid Network ng TV5. So yan yung mga inaabangan ngayong araw na pag-set up sa mga evacuation center. Mahigit 1,000 pamilya pa rin kasi ang nananatili sa mga evacuation center dahil nga bukod sa yung ilan nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone, yung iba hindi kinakaya yung makapal na abo na nananatili sa kanilang mga lugar mula ng matinding ashfall na nangyari nitong Sabado. Ang pinakakailangan ng mga residente pa rin dito, ilan sa mga pagkain at saka inumin tubig, ang kanilang hiling, diaper at saka gatas. Pakinggan natin yung kwento ng ilan sa mga evacuee. Siyempre, tinawa ko sa mama ko tsaka sa akin na din. Dahil? Parang wala na sa amin nagmamalasakit doon. Sobrang takot kasi sa akin okay pa. Kung masupukit yung matanda, may ano pa naman, may konting nanamatayan sa puso. Kung pwede sana po, diaper, madaming diaper. Tsaka gatas na lang. Yun lang po. Diaper, importante. Minsan nga po, pag na ano yung short, tatapon ko na lang, di man kaya maglaba. So yan, Cheryl, no, talagang ilan yan sa mga panawagan at ilan din ito sa mga bit-bit na ng Alagang Kapatid Foundation na mag-iikot hindi lamang sa mga evacuation center kundi pati na rin sa mga lugar na hindi agad inaabot ng tulong ng pamahalaan. Yun ang inuuna kasi ng ACFI para sabay-sabay mahatira ng tulong ang ating mga kapatid na apektado ng ganitong klaseng kalamidad. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez.